narinig na natin nagpaliwanag itong si Sampaguita Girl, diba? Sa iba't ibang ah, social media platform, sa mga news agency, di ba? Marami nang nakausap and marami na rin siya mga naipaliwanag. Actually, dito sa video na to na i-share ko sa inyo is naghingi rin siya ng sorry, no, doon sa gwardiya dahil nga sa nawala talaga siya ng trabaho. Na-terminate talaga siya nung agency na tatrabahuan niya dahil nga sa nangyaring video na yun, yung nag-viral na video na yun nga kasi buong alam ng tao is minor de edad pa lang dahil nga sa suot niyang school uniform. So doon kagad nagbase ng tao. But sa paliwanag nitong si Sampaguita Girl, college na siya. No? Nagkataon lang na sinuot niya yung uniforme na yon dahil pang bahay na. No, pang bahay na raw nila yun. Yun yung paliwanag niya. And nagtataka complete accessories na naka-sapatos pa talaga siya. Maybe pagdating niya ng bahay, no, galing school, nagpalit lang siya ng pang high school niyang damit, then umalis na. So that's why maybe she's still wearing the shoes. Diba? So, kumpleto talaga na. And nangyari ito December pa. No, December pa pala ito nangyari. Itong insidente na to na kamakailan lang naging viral. Diba? So, it takes time din bago talaga viral siya. No? And pakikinggan din natin or analyze din natin siya kontra doon sa sinabi nung netizen na naging saksi. Dahil nanduron sila, kung mapapanood nyo yung previous content ko, may separate video yun na kung saan, kinontent ko naman is yung naging saksi na netizen, na nanduron sila all throughout nung pag-uusap. Kaya nakapagsalita yung netizen na yun na kung ikaw talaga ang makakausap ng bata na to, ng babae na to, mauubos daw talaga ang pasensya mo dahil sa kakulitan. So, let's see, compare it, di ba? The post ni The Grinder, which is I'm thinking doon isa sa mga nanduroon sa video pinakita ko sa previous kong content. Kung gusto nyong bisitahin, maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi kanyang post to. Or kanya, or maybe isa sa kanila. I don't know which one is nag-post. But for sure, mensahe ito nung netizen na yun. No? Netizen to galing. And kung i-base natin doon sa sinasabi ng netizen sa video, doon sa previous kong content, alam niya yung buong kwento. Okay? Kasi same nitong nag-post na to. So, let's compare doon sa sinasabi niya kasi para magkaiba sila ng kwento No? Para magkaiba sila ng kwento nitong babae na to, nitong si Sampaguita Girl. Okay, but bago po magpatuloy, welcome po sa aking channel, and kung bago pa lang po kayo, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation with regards to this content, please leave it on our comment section. I love to hear from you kung ano po yung mga opinion ninyo sa mga bagay-bagay na aking ginagawa at aking binibigyan din ng sariling opinion. Okay? So, pakinggan po natin itong sinasabi ni Sampaguita Girl. No? At ikukumpara natin dito sa naging statement ng netizen na yun. Usually po, sa ilalim po ng overpass na po ako nagtitinda noon. And bandang alas 9 na po noon ng gabi, na labasan na po yun ng mall. And then, naisip ko po na, kasi kadalasan po, pag alas 9 na po, pupunta na po ako sa kakambal ko sa likod ng mall para sunduin po sila kasi kadalasan alas 10 po kami umuwi ng sabay-sabay. Tapos po, nung pumunta po ako dun sa harap ng mall, nagtinda po ako dun sa may hagdan po. And then, nakita po ako ng guard, then binaba niya po ako. And then, bago po siya makababa ng hagdan, umalis na po ako. Tapos naupo po ako doon sa may gilid kasi nga po, umaambon na nga po noon. Hindi naman po siya, sobrang lakas na ambon, pero umaambon po siya nung araw na yun. Hindi na po siya kita doon sa video, pero umaambon po talaga nung araw na yun. And then, pinapaalis niya po ako. Aminado naman po ako na ginagawa niya po yung trabaho niya, na pinapaalis niya po ako, na kasi nga security guard po, na trabaho niya nga po na magpaalis ng mga vendor. And then po, nakiusap po ako sa kanya noon na umupo muna po saglit doon sa may hagdan kasi po, umaambon. Tapos po, sabi niya, hindi, pag umalis ako, magtitinda ka na naman sa hagdan, aakyat ka na naman. And then sabi ko po, hindi po kuya guard, uupo lang po talaga ako dito. And yun na nga po, yung araw na po noon, ayaw niya po talaga noon. And then bigla niya na lang, ayaw niya talaga kasi ayaw niya talaga na makapakiusapan na doon na po ako umupo. And then parang inaambahan niya po ako na kukunin niya sa bagita ko. And tumayo na po ako noon. And then yun nga po, yung pagtayo ko po noon, hinablit niya po yung paninda ko. Syempre, kwento niya, diba? Kung ating
sa-summarize yung sinabi ni itong si Sampaguita girl, nakiusap siya, di ba? Nung una, nandoon siya sa place na kung saan doon siya nagbebenta. So, nung nakita niya si guard, umalis siyang kusa at lumipat nga siya doon sa pinupwestuhan niya na kung saan doon nagsimula yung commotions nila, di ba? At saka hinablot daw ni Manong Guard. Pero ang kwento naman itong netizen na nakasaksi ang buong pangyayari, di ba? Ano sabi niya? Before umambon, andun na kami. So, yung netizen to, naghihintay ng joyride, then nandun na din sila. Sinita sila ni Kuya, makailang balik yung guard. Then, pinapalipat sila sa overpass, tas minura niya yung guard kasi ayaw niya. Okay? So, which is medyo conflict sa kinukwento ni ate. Sa kwento nitong isang Pagita girl, di ba? Nagpapaalam siya. Now, narinig kaya ng malinaw ng netizen na to, yung pinag-uusapan nila? Pwedeng tanongin yan eh. Pwede nyo sabihin yan eh. Di ba? Kasi bakit ganito yung naging statement niya? Paano niya narinig? Gaano siya kalayo doon sa gwardya at saka sa kay Sampaguita girl. Pero kung titignan niyo yung video niya na kung saan sinabi niya kung kayo talaga ang makakausap ng babaeng yan, isang Sampaguita girl, talagang mauubos ang pasensya niyo. So, di ba? Nagpaliwanag dito itong witness na to, itong netizen na to, na hindi niya pareho kilala yan. He's just telling kung ano yung nasaksihan niya, narinig niya, nakita niya. Di ba? So, then, umalis uli, pinapalipat sila sa overpass, tas minura niya yung guard kasi ayaw nila. Then, umalis uli yung guard kasi nag-iikot siya. Pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nanghihingi ng pera. Hanggang sa sinabi nung guard na bakit daw ang hirap niya pakiusapan. Reply ng bata. So ito ata yung sinasabing nanghihingi ng pera kasi Pasko ito. Meron siyang yung maliit na board. No, may cardboard siyang hawak na parang namamasko daw siya. So dyan sa parte ng video na yan, maririnig natin yun. No? So ito yung kwento ni netizen. Diba? So ituloy natin. Okay, ano ba yung sinabi? Then umalis uli yung guard kasi iikot siya, okay, hanggang sa sinabi nung guard na bakit daw ang hirap niya pakiusapan. Reply ng bata is mura. Then nagsabi yung guard na sa huling ikot niya, kukunin na niya ang Sampaguita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap. Ang sagot niya ni Sampaguita girl, di kunin mo hanggang sa umambo na. Okay? Pero iba yung sinasabi ni Sampaguita girl. Diba? Andun pa rin, continue hanggang sa umambo na, andun pa rin ang girl at ang bata na lalaki na kasama niya. Ayaw pa din lumipat sa overpass hanggang sa nag-away na sila ni guard, nagmura si girl, si Sampaguita girl, yun yung time na hinablot ni guard yung Sampaguita. So, sino yung nagsasabi ng totoo? Di ba? So, magkaiba sila ng kwento ni Sampaguita girl at nitong netizen na to. Makikita natin dito na totally opposite kung ano man yung paliwanag ng isa't isa sa kanila. Okay, ituloy natin itong kay netizen. Nag-away na sila. After nag-away nila, tsaka lang nagpunta ng overpass, andun pa din ako, tapos na ang insidente, tsaka doon lumakas ang ulan. Wala akong kinakampihan, sinasabi ko lang kung ano ang naging nakita ko. So yan po yung paliwanag ni netizen, which is different from sa sinasabi ni Sampaguita girl. Diba? Nakikiusap daw siya, hindi siya pinahayagan ni guard. So kung titingnan ninyo, di ba? Kasi hindi pareho yung kilala eh.
ng netizen na 'to. Kaya nga sana itong netizen na 'to is talagang magbigay ng maayos na paliwanag, 'no? Not only this post because we are not sure. Pero doon nga sa isa kong video, pinakita ko sa inyo yung pinakita ko doon sa video na yon, yung witness na yon, yung netizen na yon, and this post, di ba? At pinapaliwanag rin naman dito sa post na to, she don't know both of them. Pero iba yung naging kwento ni Sampaguita Girl. May pagkakaiba talaga sila. Di ba? Good na rin po. Inabot niya po yung paninda ko, syempre sa galit po, and pagod na rin po at the same time ng araw na yon, hindi po ako nakapagpigil. Hinampas ko po sa kanya yung sampagitan na natira. Doon po nangyari yung incident po na yon. Ano nararamdaman mo ngayon matapos ang insidente? Para sa akin po, masakit po isipin na ganun po yung nangyari kasi hindi ko naman po gusto na ma-post online. Yung nga na kasi gusto ko po na yung tahimik lang po yung buhay ko, privacy lang po na ang nais ko. And then, nung nga po, kinabukasan po, may nagsabi po sa akin na, uy, ikaw ba yung viral? Nasa likod na po ako nung during that time na, ikaw ba yung viral na girl? So sabi maraming naghahanap sa'yo, viral ka na. Nagulat po ko kasi nga po, may ganun po pala akong video na nakapost. Yun na, tuloy-tuloy na po yung mga nagtatag sa akin, tapos mga personal information ko po, nalilink na po sa social media, and just hindi ko po ginusto yun. At Wala namang, of course, pareho naman kayo sila na walang ano, walang intensyon na mangyari yun. It so happen lang talagang sa dami ng technology ngayon. And alam nyo ngayon, bago tumulong ang isang tao, to real talk. Bago tumulong ang isang tao ngayon, lalo't may hawak na telepono, bibidyohan ka muna yan. Magbibidyo muna yan bago matulungan. Kasi baka maging viral, mapag-usapan. Okay? And dito sa case na nangyari kay Sampaguita Girl, ganun nga. No, ang binidyohan nga lang is yung parting niya, nag-aaway na sila ng gwardiya. Di ba? Pero yung buong storya, itong si The Grinder ang may alam, no? So maybe hindi lang siya ang nakakaalam, maybe there are others, no, na nakita yung pangyayari, no? Na maaaring alam din yung detalye. Kasi conflicting yung sinasabi nila. Di ba? Makita ninyo sa detalyeng pagkukwento rin itong netizen na talagang nandun siya. And may supporting video talaga. Kung titignan nyo nga po yung sa kong content, nandoon po talaga lahat. No, pati yung post na yan and the video na kung saan sinabi nitong netizen na kung talagang mauubos ang pasensya mo. Kasi syempre, iba na yung kwento ngayon ni Sampaguita Girl. No? Hindi ko sinasabing nagsisinungaling siya, but diba, paano makakapagsalita ng ganito yung isang netizen na she both don't know this Sampaguita Girl and Manong Guard. Di ba? Yun yung lumalabas sa kwento niya. Lumalabas sa post niya. Di ba? And, di ba, why, medyo kasi, di ba, puzzling sa iba na, gano'n na ba ngayon yung klase ng pagbibenta ng Sampaguita or kanya-kanyang diskarte. Di ba? Kaya hindi maiaalis sa ibang makakapanood na masabing siya ay member ng sindikato. Di ba? Kasi paanong college ka na pero nagsusuot ka ng school uniform ng high school? Di ba? Parang bago bagong style to, di ba? Bagong diskarte to. Ako actually ngayon ko lang narinig. Dahil tulad nga ng sinabi ko, mostly nakikita natin nagtitinda ng mga sampagita is nasa simbahan lang, di ba? Wala sa kalye, wala sa mall. So ngayon nag-level up sila. So nagpunta na sa mall, nagpunta na sa kalye. Yung pala pati yung sinusuot, medyo mag-level up na rin. Kasi nga naman, di ba, tayong mga Pilipino, pag nakakita ng estudyante na nagtitinda, ang isip kagad natin, di ba? Hindi ko sinasabing yun yung intensyon itong si Sampaguita Girl, but, di ba, instant nung maiisip yung mga ganyang bagay. And why are they wearing those kind of uniform, di ba, na dapat sa eskwelahan lang. And to think na 9:00 na ng gabi. Di ba? So, yun lang yung mga medyo nakikita ko, no? Na parang kaibahan sa istorya nitong si Sampaguita Girl.
Okay? And dito din sa video na to naman nagsorry naman siya. Nagsorry naman siya sa gwardiya. So let me play that part na kung saan is nagsorry siya sa gwardiya dahil hindi niya rin naman wala naman siyang balak na mangyari 'yon, 'di ba? Ayun, gusto kong humingi ng sorry sa kanya kasi at the same time, ulitin ko, hindi ko po ginusto na matanggal siya sa sabaw at biktima lang din po ako ng pagpupo sa social media. Kaya, yun po, at nagsasorry ako sa kanya at sa kung ano man ang nagawa ko sa kanya. So, yan, narinig naman natin, nag-sorry din siya na biktima. Well, actually, pareho naman kayong biktima sa social media. Kasi hindi alam ng mga nakapanood yung buong istorya ng pangyayari sa inyo. 'Di ba? Naghumusga lang yung karamihan based dun sa nakita, ikaw na naka-high school uniform, si Manong Guard na nanipa, 'di ba? So, pareho kayong biktima, 'di ba? And of course, the security guard is to be blamed also, 'di ba? Dahil trabaho mo 'yan, 'di ba? So, isa sa dapat na meron ka diyan is patience, 'di ba? Kung makulit sila, dapat mas makulit ka. Diba? Maximum tolerance. Dahil may binigyan ka ng authority, 'di ba? Kaya nga may baril, 'di ba? You have the authority na manita and do things based sa alam mong tama. But you still need to practice maximum tolerance. And especially, 'di ba? Yung mga ganitong sitwasyon. Kung makulit sila nga, dapat maging makulit ka rin. Yun yung dapat na inasal ni Manong Guard. Ngayon, kung hindi niya talaga kaya, why not call other ibang kasamahan niya? Kasi mall yan. Normally, marami sila dyan. Diba? Kahit ba sabihin natin naka-station si Kuya sa lugar na yon, he feels na talagang, di ba? Piko na siya, naiinis na siya. Then, at least, kinalmahan niya sana yung sarili niya. Yeah. And, yun nga, yung sudden impression ng mga taong nakakapanood. Diba? Emotion nila yung nag-burst dahil sa sitwasyon na nangyari. Diba? Seeing yung Sampaguita girl na ganon, na wearing that high school uniform, so minor de edad. Yung agad ang iisipin nila, puta, minor de edad, pinapatulan itong security guard na to. Diba? Na naghahanap buhay lang. So, yun yung kagad na pumasok sa isip ng mga tao. Kaya na misjudge hindi naman na misjudge, no? May kasalanan din naman si guard, pero medyo talagang medyo drastic or grabe yung naging parusa kay Manong security guard na terminate siya. Yeah. So yun yung ang lesson learned, di ba? Pag medyo emotionally disturbed ka na or uncontrollable na emotions mo, try to confine it to yourself as much as possible, especially if you're have this kind of authority, di ba? Kasi authority ang binigay sa iyo ng agency, but it doesn't mean na, di ba, you should go beyond that authority. Okay? Na, of course, hindi naman intention ni Manong Guard yun, but ngayon, hearing the story of both, lalo na ng netizen, ano yung magiging conclusion natin, di ba? So, ang akin na lang dito, okay? I hope if there's other witnesses na pwedeng magpatotoo sa sinasabi ni Sampaguita girl or ni Manong Guard or another netizen na makaka-witness, di ba? Much better. Kasi ako sa akin lang to, personal opinion ko, no, medyo alanganin ako dun sa kinukwento ni Sampaguita girl, especially with this witness, no? May netizen kwento about sa pangyayari na yan. Okay, yun lang po yung opinion ko, ha. Issue lang tayo, walang personalan. Hindi po ako para pumanig kung kahit kanino. Ako po yung nagbibigay lamang ng aking opinion base sa aking mga napanood, nabasa at sa aking pag-aanalisa. So, para sa akin, medyo kailangan pang linawan ni Sampaguita girl yung paliwanag niya. At makita niya sana itong comment ng netizen na to. Okay, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.